my beloved Boss Mike Cervera. Post ni Senator Risa. Breaking news, Ombudsman preventively suspends Mayor Alice Go suspendido ang crush ng mga tambay sa kanto. Grabe no. Oo. Sinuspindi na. Oo, ayun oh. Noong unang bisita pa lang namin sa ni-raid na Pogo, sa Bamban Tarlac, ipinanawagan ko na ang preventive suspension labang kay Mayor Alice Guo. Sige na, punta na natin si eto na, nagmagaling na naman yung bobo, ha? Mga boss, gusto kong malaman sa inyo kung ano ang masasabi nyo dito sa pinost ni Robin Padilla. Ha? Handa ka na ba, kabayan? Ano ang maiko-comment nyo? Sige nga. Sige. Ang bobo talaga no? Porque ba yung presidente na si Zelensky nasa panahon ngayon na sila ay nakikipaggera sa Russia, abay para bang sinasabi ni ni Robin Padilla na walang utak, maggigera na rin tayo. Saan? Sa China na pinagtatanggol nila. Number 1 niya si Robin. Biruin mo, nag-post pa si tanga. O hindi ba naman tanga? Ako, Diyos ko naman, nagkaroon tayo ng senador na ganyan. Nagkaroon tayo ng senador na ganyan. Ganyang katanga, biruin mo popost ng ganyan. O parang sinasabi niya, handa na ba kayo sa gera? Di ba, Lord Glenn? Hindi nadadala. Oo. Kasi nga, alam nyo, mga kababayan, demokrasya. Ang kengkoy sa Senado ni Robin. Oo nga. Adjust ng konti, Boss Mike. Ngayon, mga kababayan, okay na. Etong si Robin Padilla sa pinaggagawa niyang to, lalo itong nakikita Nakikita yung kanyang kahinaan ng nang mag-analisa. Binigbigyan nila, ganito yan, explain ko lang propaganda kasi nila, yung gera-gera na yan. Lagi nilang sinisiksik sa taong bayan yung gera. Para Para takutin ang taong bayan sa pamamagitan ng gera. 'Di ba? Sino ba ang may gusto ng gera? Hindi ba ang Pangulong Bongbong Marcos, mali ba na ipaglaban tayo ni Pangulong Bongbong Marcos, ipaglaban ang kanyang bayan, ipaglaban ang kanyang mahal, ipaglaban ang kanyang pinaglilingkuran. Sino yon? Ang taong bayan at ang ating bansang sinilangan. Di ba? Hindi ba pwedeng ipaglaban? Sabi nga doon sa napanood ko kay Mayor, doon sa isang isang congressman ng party list sa Davao. Parang jowa lang yan. Parang asawa lang yan. Na kapag binabastos yung asawa mo, hindi mo ba ipaglalaban? Pag binabastos yung jowa mo, hindi mo ba ipaglalaban? Diba? Ganun yun. Parang jowa nyo daw. Diba? Ngayon, mga kababayan, tatanungin ko kayo, maliban na ipaglaban ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang minamahal na bayan, minamahal na Pilipinas, minamahal na mga kababayan, sige nga, kasi sila hindi. Wala. Ayaw nilang ipaglaban. Hayaan mo dyan, bastusin yan. Hayaan mo silang bully-bully dyan. Okay lang yan. Basta ang mahalaga, mahalaga hindi tayo
hindi tayo maggigera. Itong mga ito, si Robin Padilla, siguro sa bagay, kahit bastusin nyo siguro yung asawa niyan eh. Oo, okay lang sa kanya. Diba si Robin, maka-China yan, may palabas yan, Grease Ganggang. Alam nyo na. Sino bang presidente? Di pinaglaban yung bansa. Abay, syempre, sino pa? Si Digong nyo. Ito, sino yon, Boss Mike? Ito, ulit. Kulikutin, pakialaman. Kung amahan ra ba ipalubong sa akong ama. Yung ginabuhit yung kitsa may magpatay. Mga basher, pasok! Maring Kirby, Maring Emily, eto na, yung mga idol nila. Naku, masasaktan sila, Boss Mike. Hayaan mong mamatay sila. Mamatay sila sa galit, oo. Gusto ko yung nagagalit sila sa akin. Pasok. Gusto niyang kulikutin, pakialaman. Kung amahan ra ba ipalubong sa akong ama. Yung ginabuhit yung kitsa may magpatay nimo, pangit nimo. Bakit ba galit na galit ang pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos? Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinabayad sa mga bayarang vloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat B, Claire Contreras alias Maharlika, at Lisette Chu upang siraan ang Administrasyong Marcos? Simple lang ang sagot dyan. Rewind tayo saglit at alamin kung kailan nagsimula ang atake ng mga Duterte kay BBM. At ayun na nga, nagsimula ito noong putuli ng walang pakundangang paglustay ng intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Ala, galit na galit na yung mga basher! Nagmumura na sila. Huwag kang gumanti, Boss Mike. I love you po. Tuloy. Bakit nga ba itong mga digon nyo? Itong Duterte group. Sige, tuloy. Yan na. Mga bayaran daw. Si Pulong, piling pogi. Pero mas pogi ako sa kanya, ha? Diba, Maring Janet? Pasyo. Yung kitsa may magpatay nimo, pangit nimo. Bakit ba galit na galit ang pamilya Duterte kay President Bongbong Marcos? Bakit milyon-milyon ang kanilang ibinabayad sa mga bayarang vloggers na gaya ni Trixie Angeles, Byron Cristobal alias Banat B, Claire Contreras alias Maharlika, at Lisette Chu upang siraan ang Administrasyong Marcos? Simple lang ang sagot dyan. Rewind tayo saglit at alamin kung kailan nagsimula ang atake ng mga Duterte kay BBM. At ayun na nga, nagsimula ito noong putuli ng walang pakundangang paglustay ng intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. Binawi ng Kongreso ang 650 milyong intelligence fund na hiningi ni Inday Sara para sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Ito ay matapos mapagalaman na nag-disappear ang 125 milyon na intelligence fund ni Inday Sara sa loob ng 11 days. Pagkatapos nito ay nagsimula ng mag-amok ang kanyang ama na si dating Pangulong Duterte at kanyang mga kapatid na si Pulong at si Pastel. Lalo pang nagwala mga Duterte noong imbestigahan ng mababang kapulungan ng mga fake news ng Sunshine Media Network International na pag-aari ng kanilang best friend na si Apollo Kibuloy. Sinuspinde ang prangkisa ng SMNI at ngayon ay iniimbestigahan naman ng Senado si Kibuloy dahil sa kanyang pangmomolestya ng mga babaeng miyembro ng kanyang kulto ng Kingdom of Jesus Christ. Umabot lalo sa sukdulan ang galit ng mga Duterte kay BBM noong bawasan ng Kongreso ang pondo ni Paulo Duterte na nagpasasa sa pondo ng bayan noong nakaupo pa ang kanyang tatay Digong. 51 billion lang naman ang pondong inilaan para sa distrito ni Paulo Duterte noong pangulo pa ang kanyang ama. Kaya naman noong bawasan na ito ay galit na galit at gusto pang pagbitiwin sa pwesto ang Pangulo. Sa madaling sabi, galit ang mga Duterte sa Administrasyong Marcos dahil sa pera at kapangyarihan. Ang kakapal mooks! Dahil sa pera at kapangyarihan! Ang kakapal ng mooks! Kaya parang mga supporter nila nag-aamok! Galit na galit! Grabe, no? Hayaan nyo silang maustel. Ha? Maustel sa galit. Diba? Tuwa ako pagka may mga ganyan yung pikon na pikon. Oo. Galit na galit. Tingnan nyo, nawala na sila. Nawala na sila. Ano pag gusto nyo, ha? Gagalit kayo.
Sasampaling ko kayo rito ng katotohanan. Hindi na ratbu. Nasirado na ang sino dadating? Si Pope. No. Gusto ko tawagan na. Pope, putang ina ka, umuwi ka lang. Huwag ka na magbisita dito na. Nasaan na sila? Nangisay na ba? Nangisay na sila. Biglang nangisay ang mga Bawal na ako magmura. Pinagagalitan ako ni Jen Angeles. Oo. Eto pa, meron pa akong bala. Meron pa. Eto pa, yung idol nila. Sagutin nyo to, Maribel, ha? Pasok. Ayan, lakihan mo, Boss Mike. Yun, kita nyo? Tanggalin muna natin yung sulat. Ito yung idol nyo. Labas kayo. Asan kayo? Sige nga. Alam nyo, pinaghandaan ko talaga to eh. Nasaan na sila? Ha? Nasaan na? Pasok! Kala nyo ha? Nawala. Oo, nawala na sila. Ano sabi dito? Yung mga tropa ni Digong. Ganito ang gusto nila. Nagbagkaldan. In Ilocano words, which means nagbigti na kayo. Nasa Vatican, si Digong nangumpisal kay Santo Papa. Pasok, mga suki. Yuhu! Ulit. Ito basahin natin. Warehouse owner, 6.4. 6.4. Shabu shipment. Si Richard Chen, nasa Malacanang. Ang tindi. Ang tindi. May-ari ng warehouse sa Valenzuela kung saan nakuha ang 6.4 billion na shabu. Nasa Malacanang kasama ni Digong. Davao Group. Kasama sino? Si Paulo Duterte. Sino pa? Si Michael Yang na drug lord din, kasama ni Digong. Advisor din niya. Ibian Bell. Opo, shout out. Sino pa? Peter Lim, kumpare niya. Ano nangyari? Pinatakas niya. Corpus. Di ba? Paring Daniel. Asan na kayo? Sige nga, pagtanggol nyo nga yung tatay Digong ninyo. Sino pa? Ito pa. Si Richard Tan. Drug lord din ba yan? Bakit kasama? Involved din sa droga? Naku, Diyos ko po. Sino? Si Kenneth Dong. Alam nyo na yan. Nahuli na yan. Bakit kasama ni Paulo Duterte? Alam nyo na. Sige nga, pagtanggol nyo nga. Yan ba yung idol nyo? Nawala bigla. Nawala bigla yung mga basher. Mahirap ipagtanggol yan kasi mga boss. Mahirap talaga ipagtanggol yan. Tandaan nyo, meron kasing ebidensya. Ito ang totoong ebidensya. May litrato, may video. Sila hanggang laway-laway lang. Hanggang ngayon, Emel Bautista, wala pa rin. Wala pa rin. Yung video na nagdodroga. Yung daw picture ng nagdodroga. Nga na sila. Wala na masabi. Nasaan na yung mga basher? Kakasabog. Mike Sherbero po, laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa.
ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Siya ang mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike